Hi guys, it's me, Arwin Golani o tawagin nyo kong Opa. So ngayon guys, samahan nyo akong umakyat dito sa Mount Everest. More than decades na pala ako guys hindi nakakyat ng puno ng nyug. Dahil gusto kong kumain at uminom ng nyug guys. So tara, akyat tayo kahit ng hirap sobra. Naalala ko dati nung bata pa ako, inaakyat ko kahit sobrang taas ng nyug. Ito sobrang baba lang pero hirap na hirap ako dito. Pero dahil gusto kong kumain at uminom ng sabaw ng nyug, susubukan natin at kakayanin natin. Nahirapan ako dito umakyat sa nyug na ito dahil wala siyang mga apakan. Ang hirap umakyat. Yung wala akong nararamdaman sa sakit na katawan pero dito naramdaman ko yung sakit ng balakang ko. Sobrang sakit talaga. Kaya salot ako sa mga taong nagkukupra dahil ang hirap umakyat guys ng puno ng nyug. Minsan sobrang taas at kinakaya nilang akyatin yun. Ang tawag pala guys dito sa amin ito ay silot. Kailangan magaling ka dito mamili kung saan ang kukunin mo. Baka kasi ang makuha mo matanda na. So ang kinuha ko dito yung bata-bata pa yung kaya nating kainin. Hindi naman ako nahirapan dito kunin itong nyug na to dahil inikot-ikot lang yan. Ganun ang technique dito guys pag kukuha ko at bigla siyang nahulog agad. Parang ayaw at magpakain sa akin ng nyug, napunta siya dun sa baba. Sana hindi malayo yung kanyang tinapunan. Sa pag-akyat nahirapan ako dito. Ganun din sa pagbaba nahirapan ako dito dahil wala siyang mga apakan. Kaya paalala lang sa mga umaakyat ng nyug, mag-iingat kayo kasi mahirap na mahulog tayo. At syempre excited na ako dito kumain ng nyug at uminom ng fresh na sabaw galing sa puno mismo. Tara, puntahan na natin sa baba. Hanapin natin siya. Kahit siya saan magtago, hanapin ko siya dahil pinaghirapan ko siyang akyatin dito sa taas ng nyug. Buti na lang nakita ko agad itong nyug dito sa baba. Takot ata sa akin. Takot sa waray, diba? Dahil ang waray matatapang daw, yun ang sabi nila. Bali, isang piraso lang pala yung kinuha ko dito guys na nyug dahil nahihirapan ako doon sa taas. Gusto ko sana dalawa yung kukunin ko kasi favorite ko talaga ang nyug lalo na pag fresh galing sa puno mismo. Sa Saudi Arabia makakabili ka naman ng nyug doon kaso hindi na siya fresh. Parang may halo na ata siyang tubig kasi yung mga nabibili doon yung nandun na sa bote. Hindi siya matamis, matabang siya. Hindi katulad dito sa mga buko natin dito sa island o saan man. Basta ibang lasa. At syempre dahil wala tayong dalang kutsara, kailangan natin mag-improvise. Ganong katalino yung mga taga-sama. Dito mismo sa buko gagawa ka ng parang kutsara. Ito guys, ipapakita ko sa inyo yan. Syempre bubutasan muna natin guys kasi iinom tayo ng sabaw dahil wala tayong dalang baso. Excited na ako. O diba sobra akong satisfied sa ininom ko na sabaw. Sobrang sarap. Wala akong masabi. Ganito pala guys yung texture niya pag gusto nyong kumain ng buko. Dapat ganito siya. Hindi siya matitigas. Yung soft lang siya. At syempre gagamitan natin ito sa ginawa nating improvise na kutsara. At syempre balik muna tayo dito sa ating original position dahil dito tayo kakain ng nyug. Para hindi nyo makita yung subo ko dito na sobrang laki ng bibig kasi ang laki ng ginawa kong improvise na kutsara dito. Pag mapurol na yung ginawa nating improvise na kutsara, kailangan natin siyang patalimin. So ito lang ang gagawin natin guys. Para lang tayo dito guys nagtitisa ng lapis. Ganun lang ang gagawin natin dito sa improvise natin kutsara. At maya maya dumating ang aking airpot at sinabi niya, kulang pa. Hindi. Okay na. at syempre sinabi ko lang dito na oo, okay na sa akin, satisfied na ako dito sa isa. Pero yung totoo, gusto ko pang kumain dahil ang sarap. At kung sinabi ko na kulang pa, I'm sure si tatay aakyat yan dito sa puno ng nyug. Kawawa naman. So maraming salamat sa panonood. God bless you, mama. Bye bye.